Ang mga baguhang driver ay kadalasang nahihirapang tansyahin ang distansya ng sasakyan mula sa loob. Kailangan mo lamang tandaan ito. Tingnan ang taas at pagkakatapat ng unahan ng sasakyan. Makakatulong ito upang mabilis mong mapahusay ang iyong pakiramdam sa pagmamaneho. At maiwasan ang pagkakasagi ng unahang bahagi ng sasakyan. Kapag tayo ay nagmamaneho mula sa loob ng sasakyan, may harang na dulot ng makina at hood sa harapan. Dahil dito ay nagiging mas malaki ang blind spot sa unahan, lalo na para sa mga baguhang driver kapag lumiliko. Ang unahang bahagi ng sasakyan ang madalas na sumasagi sa mga bagay. Habang nagmamaneho, may ilang simpleng paraan upang maiwasan ito, at ibabahagi ko ang lahat ng ito ng libre. Hindi lamang ito para sa mga baguhan, maging ang mga veteranong driver ay ginagamit din ito, at kahit sedan man ang minamaneho mo, o kaya ay SUV. Ano man ang iyong taas o posisyon sa upuan. Kapag natutunan at naunawaan mo ang mga paraang ito, kapag lumiliko ka, o kapag nagpaparada ng pasulong, makakaiwas ka ng epektibo sa mga hadlang sa unahan, at sa anumang pagkakasagi. Kung hindi mo matandaan ay maaari mo itong i-save. Hangad ko sa inyong lahat, ang ligtas at maayos na pagmamaneho habang buhay. Ngayon ay simulan na natin ang mahahalagang kaalaman. Una, kapag harap sa harap ang dalawang sasakyan. Kapag ang unahang gilid ng hood ay malapit na sa headlight ng sasakyan sa unahan, huminto ka agad. Sa oras na ito ay humigit kumulang 1 metro ang layo, at tama lamang ito para sa paghinto. Kung kailangan mong lumiko, siguraduhin na ang unahan ng iyong sasakyan ay hindi lalampas sa kalahati ng plaka ng sasakyan sa unahan. Pagkatapos ay, kapag ikinabig mo ng todo ang manibela, makakalabas ka ng ligtas ng hindi sumasagi. Ikalawa, kapag ang unahan mo ay katapat ng gilid ng sasakyan sa unahan. Kapag natatakpan na ng unahan mo ang gulong ng sasakyan sa unahan, huminto ka agad. Humigit kumulang 1 metro rin ang pagitan, at ang distansyang ito ay angkop para sa paghinto. Kung kailangan namang lumiko, siguraduhin lamang na ang unahan mo ay hindi lalampas sa ibabang gilid ng katawan ng sasakyan sa unahan. Sa ganitong sitwasyon, kapag ikinabig mo ng todo ang manibela, hindi mo kailangang mag-alala sa pagkakasagi. Ikatlo, kapag ang unahan mo ay katapat ng hulihan ng sasakyan sa unahan. Kapag mula sa unahang gilid ng hood, ay nakikita mo ang ibabang bahagi ng rear bumper nito. Sa puntong ito, ang unahan ng iyong sasakyan ay may humigit kumulang 2 metrong pagitan. Kapag ang unahang gilid ng hood ay tumapat sa itaas na gilid ng bumper, huminto ka agad. Dahil halos 1 metro na lamang ang pagitan. At tama lamang ito para sa paghinto. Kapag lalabas mula sa parking slot, iatras muna ng bahagya ang sasakyan, hanggang makita mo ang gitnang bahagi pababa ng bumper ng sasakyan sa unahan. Pagkatapos ay ikabig ng todo ang manibela, at makakalabas ka ng ligtas, nang hindi sumasagi sa sasakyan sa unahan. Ika-4, kung may hadlang sa harapan, gamitin ang ibabang bahagi ng hadlang bilang gabay at itapat sa unahan ng sasakyan. Sa puntong ito, mga 3 metro pa ang layo, kung kailangan mong lumiko. Ikabig ng todo ang manibela, at ligtas kang makakaliko. Nang hindi sumasagi, kung bangkita naman ang nasa unahan, maaari ring gamitin ang parehong paraan. Ikabig lamang ng todo, at ligtas kang makakaliko sa isang galaw. Nang hindi sumasagi ang unahan sa bangkita. Ika-5, kapag hihinto sa pulang ilaw, ay patapat lamang ang unahan ng sasakyan sa guhit ng pedestrian lane bago huminto. Tamang-tama ito upang bigyang daan ang mga naglalakad, at hindi nito haharanggan ang kanilang pagdaan. Kung nakapila naman sa trapiko, siguraduhin na ang unahan ng iyong sasakyan ay hindi lalampas sa kalahati ng gitnang bahagi ng bumper ng sasakyan sa unahan. May 3 benepisyo ang ganitong distansya. Una, maiiwasan ang problema kung umatras ng bigla ang sasakyan sa unahan. Sa ganitong paraan, may sapat kang oras at espasyo upang makakilos, at makapagdesisyon ng maayos. Ikalawa, nababawasan ang posibilidad na may sumingit mula sa magkabilang gilid, na maaaring magdulot ng aksidente sa kalsada. Ikatlo, kung masiraan man ang sasakyan sa unahan, maaari kang agad na makaliko, at ligtas na makaalis, nang hindi sumasagi rito. Ika-6, kapag nagpaparada ng pasulong, at may mababang bangkita o hadlang sa harapan, na tulad nito. Kapag ang unahang gilid ng hood ay tumapat sa ibabang bahagi nito,
hindi mo na makikita ang nasa harapan. Kung gayon, paano mo pa matitiyak ang natitirang distansya? Madali lamang. Tumingin sa kaliwang side mirror, at dahan-daang umusad. Kapag ang gitnang bahagi ng side mirror ay tumapat sa ibabang bahagi ng bangkita, huminto ka agad. Tingnan mo ngayon. Magkatapat na ang mga ito. Sa puntong ito, ang pagitan ng unahan ng sasakyan at hadlang ay humigit kumulang 30 sentimetro. Pagkatapos ay bumaba tayo upang tingnan. Makikita mong tama lamang ang distansya. Panghuli, kung may taong nasa harapan. Kapag ang unahan ng sasakyan ay tumapat sa kanyang mga paa, mga 3 metro pa ang layo nito. At ligtas pa para sa pagliko o pag-U-turn. Sa sitwasyong iyon, magpatuloy ng bahagya kapag ang unahan ay tumapat sa tuhod ng tao. Mga 2 metro pa ang pagitan. Kung magbibigay daan ka sa tao, maaari mong gamitin ang distansyang ito bilang gabay, at umusad pa ng kaunti kapag ang unahan ng sasakyan ay malapit na sa balakang ng tao. Huminto ka agad. Dahil sa oras na iyon, mas mababa na sa 50 sentimetro ang pagitan. Tingnan ang taas ng pagkakatapat ng unahan. Isang simpleng paalala na makakatulong upang tama mong matansya ang distansya sa pagitan ng sasakyan at mga hadlang, at maiwasan ang pagkakasagi. Hindi ba napakasimple at napakapraktikal ng mga paraang ito? Kung sa tingin mo ay nakatulong ito sa iyo, maaari mo itong i-save at bigyan ng like. Ibahagi rin ito sa iyong pamilya at mga kaibigang nagmamaneho. Ang hangarin ko lamang ay mas maraming pagbabahagi ng kaalaman, at mas kaunting pagkakasagi sa kalsada. Maraming salamat sa panonood.